Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos ng ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo na pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika at aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Ilang linggo na rin po ang ating usapan dito sa Metro Manila, lalo-lalo na, ay tungkol doon sa NCAP. Ano ba ibig sabihin ng NCAP? Ito yung Contact Apprehension Policy. Ito po ang ngayong ipinatutupad uli ng ating gobyerno o MMDA para turuan ng disiplina ang mga motorista, ang mga drivers. Ayan. Gumagamit po ito ng mga CCTV, mga high definition na camera, at gumagamit na rin ito ng artificial intelligence para ma-monitor, ma-apprehend yung mga kamote, sabi nila, mga kamote sa kalsada, mga wala ng disiplina. Dahil alam naman po natin na nagiging gubat na jungle, ang mga kalsada natin, at dumadami na rin po yung mga sakuna o aksidente na sana ay maiiwasan. Bagamat maganda po ang layunin ng gobyerno, pero marami pong tanong dyan. Maraming tanong at yun ang mga unang naging problema. Malalaman ba nila na ako ay sumunod lamang tumugon sa emergency na meron sa aking likod, kaya ako tumuloy-tuloy kahit red light, yung traffic light? Marami pong tanong, marami pang pag-aaral na ginagawa, bagamat sinasabi naman po ng gobyerno ang proseso, bago ka matikitan o mapadhala ng liham, ay una titingnan muna yung mga camera, i-review, i-review yung mga videos na nakuhanan at mga pictures. Saka pa lamang aandar yung proseso
ng pagpapadala sa iyo ng huli mo. Ayan. Ang tanong lagi natin, paano kung mali yung sistema? Paano kung nagkamali yung camera? Paano pag hindi naging malinaw yung nakita sa camera? Paano kung hindi alam at hindi nakita sa buong video yung buong pangyayari? Napaka-unfair naman kung mahuhuli ako. Yun po ay palagay ko hindi lamang sa usaping trapiko. Ito rin ay totoo sa usaping pangtao. Kung papaano tayo tumingin o sumuri o kumilala ng tao. Minsan, kapag mali yung ating pamantayan, nagkakamali rin yung ating pananaw sa isang tao. Pag mali yung ating sistema ng pag-iisip, mali rin natin, asahan nating mali rin yung pagkakakilanlan natin sa tao. Ano sabi sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo, tayo ay binabalaan ng Diyos na sa pagiging mapaghatol natin sa ating kapwa. Yung judgmental po ba? Masyado tayong mabilis humusga sa ating kapwa. Paano kung mali yung ating pag-iisip? Paano mali yung ating pagsusuri sa mga tao o sa ating mga nakita? Eh di magiging unfair din naman sa mga tao na nahusgahan sila ng ganun-ganun na lamang dahil sa mali at kulang nating pagsusuri. Ang sinasabi po ng Ebanghelyo ay itama po natin yung ating pagsuri o pagkilala sa ating kapwa. Huwag tayong mabilis mapaghusga. Naaalala niyo po, nung nakaraang taon, doon sa siyudad ng San Juan City, ay mayroong pinagpiestahan na isang binata na namamasa o nagbabasa sa pamamagitan ng kanyang water gun. Ano po? Naalala niyo siya na yung nagmumotor ay talaga namang binasa niya, napapunta sana sa trabaho. Alala niyo yun? Nabash yun ng gusto, di po ba? Yun ay tinawag na ng Boy Dila. Naalala niyo yun, ano? Bukas kasi, piyesta uli sa San Juan eh. Diba? Mabuti na lang, nagbago na yung pamamaraan nila ng pagbabasa. Meron ng specific na lugar. May isang specific na pinaglabanan road yata yon. At hindi na magkakaroon ng basaan sa ibang lugar ng San Juan, maliban lamang dun sa kalsadang iyon ng pinaglabanan. Pero inalam kamakailan o kanong isang araw, binalita, hinanap si Boy Dila. Nasaan na si Boy Dila? Nakakulong na. Sa salang malayong-malayo doon sa ginawa niya nung kapistahan ng San Juan last year. Sabi ko, bakit nagkaganito itong taong ito? Bakit nagkaganyan siya? Hindi kaya siya biktima ka talaga ng mapanuri at mapaghusgang mga tao? Na yung isang kasalanan na iyon, nahusgahan na yung buong pagkatao niya, nahusgahan na rin yung buong pamilya niya. At nakalulungkot kung ito pa ang naging dahilan kung bakit nagkagano na siya ngayon. Nakakulong na. Alam po ninyo, ito po yung nakakalungkot sa atin, mga Pilipino. Masyado tayong mapaghusga. Nakakalungkot po. Mapaghusga tayo, ang bilis nating maghusga. Ang bilis natin pong patawan ng kaparusahan yung mga tao. Yung bang hindi mo kilala, nakita mo lang yung post sa Facebook at nabasa mo yung comment, siya ay binabash. Makikibash ka rin. Hindi mo nga alam kung ano yung buong kwento eh. Isang picture lang yung nakita mo. O kaya isang video na tumatagal lang 1 o 2 minuto. Agad-agad kang gumawa ng sarili mong hatol. At ikaw, naghamak ka na rin.
hinamak mo rin agad. Bakit tayo ganoon? Ganun tayo, ang hilig nating humingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami, kahabagan mo kami. Kung paano tayo manikluhod sa Diyos, na tayo patawarin sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Pero sa kabilang banda, pagdating sa ating pakikitungo sa ating kapwa, ni hindi natin kilala, o we barely know these people, ang bilis-bilis nating manghusga. Napakaiksi ng pasensya natin sa bawat isa. Ang Ebanghelyo, hindi po niya sinasabi na wag nating pag-aralan yung mga nakikita natin. Hindi sinasabi ng Ebanghelyo na wag nating suriin yung mga nakikita natin. Hindi po. Sinasabi lang ng Ebanghelyo, suriin natin, pag-aralan natin yung mga nakikita natin. Pag-aralan natin yung kilos ng mga tao. Pero siguraduhin po natin na tama po yung ating pamantayan. Tama yung ating panukat. Tama yung ating ginagamit na panukat sa kapwa natin. Na sana ang ginagamit nating panukat, yung salita ng Diyos, yung panukat natin, yung mga turo niya, yung mga aral niya, hindi mga panukat na nakuha lang natin kung saan-saan, nadampot at napulot natin kung saan-saan. Sana po itigil na natin ang ating masyadong mapanghusga, mapanghatol na ugali. Dahil kung tayo nagsusumamo ng habag, patawad at pasensya sa Diyos, sana din naman tayo rin po ay maging mapangunawa. Nandun ang pasensya sa pagkakamali ng ating kapwa.